Dahil Sabado ng mga araw na to kaya kailangan na naman naming mamalengke. Pero bago nga ako na malengke, nilinis ko na muna itong kusina namin. Etong mga hugasin na to ipinagkainan pa namin ng tanghalian. Schedule talaga dapat ni Kuya Sian yung paghuhugas ng plato. Pero sabi ko sa kanya ako na nga yung maghuhugas at isasabay ko na yung paglilinis ng kusina. Habang naghuhugas nga ako ng plato, sinisilip ko naman to si Sanayang nakaupo dito sa gilid. May mga bata kasi naglalaro dito sa likod at gusto niya ding makisali. Kapag mga ganito ngang moment na gusto ni Sanayang makipaglaro or lumabas, hindi talaga pwedeng wala siyang bantay. Alam kasi natin sa panahon ngayon, kailangan talaga nating magdoble ingat lalo na kapag mga babae yung anak natin. Pinunasan ko lang din pala itong lutuan namin pati na nga itong mga condiments bottle. After ko magpunas dyan, maliligo lang ako at ready to go na para mamalengke. Inayos ko nga lang itong mga dadalhin kong lagayan. Kinuha ko na din yung listahan, pati na din yung helmet. Hindi pala ako mahilig sa skincare mga mamshis, pero naglalagay lagi ako ng sunblock sa mukha. Kaso nga lang iba-ibang brand pala yung ginagamit ko depende sa budget. O diba, nakapag-outfit check pa. Mag-aalas 6 na nga ng gabi ng mga oras na yan at buti na nga lang at mabilis lang umalis itong jeep na sinakyan ko. Pagkarating ko ng bayan, etong mga panindang pechay agad yung bumungad sa akin. At eto na pala yung asawa ko nag-aantay nga sa akin dahil nauna siya sa akin ng 10 minutes. Eto palang upo is 25 pesos lang. Kaya naman pumili na nga din ako ng malaki. Ampalaya, 50 pesos ang per kilo. At 20 pesos nga lang tong ampalaya ang kinuha ko. Sa sili naman, eto 60 pesos yung per kilo. Kumuha lang ako ng 4 na peraso. At dahil hindi kumpleto sa una kong pinagbilhan, kaya naman lumipat ako ng ibang tindahan. Meron akong Baguio beans, 25 pesos lang yan. Sa patatas pala is 160 yung per kilo, 74 pesos naman yung binili ko. Pipino, 31 pesos. Kamatis, 30 pesos. Repolyo, 49 pesos. Carrots, 14 pesos. 47 pesos naman yung sibuyas, 8 pesos na luya, 23 pesos na white onion, 24 pesos na lettuce, sayote, 6 pesos, bell pepper, 13 pesos naman. Bumili nga din pala ako ng galunggong, 100 pesos yung tumpok. Meron din pala akong itlog ng pugo, 55 pesos, 25 pieces naman yon. Inilaga ko na dahil isasahog ko yon sa chop suey. Labas ko lang din pala yung mga gulay, meron akong malunggay, saluyot, lettuce. Sa lettuce pala, inilagyan ko lang siya ng tissue at tinanggal ko yung bulok. Yan pala lahat ng mga gulay na napamili ko, 10 piso lang yung talong 2 peraso. Meron din nga pala akong biniling kalabasa at okra. Sa mga main ingredients naman, meron akong 1 kilo na pork, 270 ang per kilo. Whole chicken, 219 pesos yan. Pero 134 pesos lang yung per kilo. Meron din akong bangus, 2 peraso, pang ihaw yan. 200 pesos at pinaboneless ko na. Meron ding pork chop pang baon ng mga bata. Bale 10 pieces yan, 260 pesos. Meron din pala akong frozen food. Meron akong Japanese sausage, 180 pesos ang per kilo. Hindi ko pa kasi natitikman yan kaya itatry ko. At itong Prabel na luncheon meat. At ayan lang lahat ng mga pinamili namin. Wala pala kaming prutas ngayon kasi nga kinulang yung sahod ng asawa ko. Bali 3 days nga lang kasi yung pasok niya dahil nag-long weekend. Pero nagdagdag naman yung asawa ko ng pera pampamalengke. Bali sa pamasahe at allowance ng mga bata, doon na niya kukunin sa kikitain niya sa pag-move it. Araw-araw naman kasi siyang bumabiyahe after work, kaya naman may pambaon at allowance yung mga bata. After ko palang asikasuhin yung mga pinamalengke ko, ayan, inasikaso ko naman yung uulamin namin sa hapunan. Etong carrots pala is last week pa talaga yan, binabad ko lang siya sa tubig para hindi siya masira. After ko hiwain yung mga ingredients, kunuha ko naman tong kawaling paglulutuan ko. Adik na nga ako dito sa mga bago kong kawali. Ang ganda kasi nilang paglutuan at hindi talaga dumidikit. Eto palang atay is 2 weeks ago ko pang nabili yan, pero hindi naman siya masisira kasi naka-frozen naman. Ginisa ko lang yan, nilagyan ko ng paminta at toyo. Tatakpan ko lang din para siguradong lutong-luto yung atay natin. After nating magisa yan, hinango ko lang. At magigisa naman ako dito ng bawang. After nating igisa yung bawang, inilagay ko na yung sibuyas. At isusunod ko naman itong carrots at sayote. Bibili nga sana ako ng young corn kaso nga lang napakamahal, 45 pesos tapos sobrang liit lang. Kaya naman di na ako bumili, nilagyan ko lang ng oyster sauce, paminta at tubig. Pinakuluan ko lang pala yan para lumambot yung carrots at sayote tapos nilagay ko na yung Baguio beans, repolyo at bell pepper. Hinalo ko lang tapos inilagay ko na din tong itlog ng pugo. At dahil matabang pa yung niluluto natin, kaya naman nag-add pa ako ng oyster sauce tapos inilagay ko na din yung atay. Halu-haluin lang ulit natin yan at tatakpan. Para lumapot yung sauce natin or sabaw, naglagay lang ako ng slurry at pwedeng-pwede nang hanguin yan. Simpleng-simpleng luto lang naman ang chop suey yung ginawa natin pero sobrang sarap din naman yan. Isa din kasi ang chop suey sa favorite na mga kuya. Lalong-lalo na nga si Sanaya, favorite niya talaga ang chop suey.
At ayun lang for today's video. Thank you for watching. Follow me for more videos. Ingat kayo palagi. God bless. Bye!